Nagwala ang buong bench ng Rain or Shine, hindi makapaniwala sa tinawag ng referee. Duguan pa sa laro si Kit Datu matapos ma-headbutt ng import ng Phoenix. Balik sa winning column ang Rain or Shine. Rain or Shine Elasto Painters kontra sa Phoenix Fuel Masters. Labanan ng number 1 at last team sa standings ng Group B, kung saan naghahanap pa rin nga ng unang panalo this conference ang Phoenix, habang ang Ross naman nga ay nakuha na nila kanilang unang talo sa huli nilang game kalaban ng SMB. Kaya i-must win game din ito sa kanila dahil dikdikan sa standings ang top 5 teams sa group na ito. Start of the first quarter ay dikdikan nga kaagad ang labanan, kung saan naging back and forth ang opensa ng both teams. Naging agresibo nga kaagad offensively itong import ng Fuel Masters na si Brandon Francis na kumana ng 19 points this quarter. Literal ngang scoring machine ang import na ito. Halos ayaw magmintis, mapa-midrange man yan o pag-drive sa loob ng paint. Nagpakawala pa ng 2 straight 3-pointers sa last minutes. Nagkaroon din nga siya ng local support kay Jason Perkins na umiscore naman ng 9 points. Pero despite sa naging offensive success ni Francis at Perkins ay hindi pa rin nga nagkakalayo ang score ng dalawang kupunan. Halos lahat nga ng players ng Ross sa loob ng court ay mayroong ambag sa kanilang opensa. Naging maganda din nga ang kanilang 3-point shooting, kaya lamang lang ng 2 puntos ang Phoenix, 33-31 end of first quarter. Second quarter ay agad nagparamdam ng kanyang presensya si Felix Lemeti na kumana agad ng 3-pointers sa early minutes. Instant impact din offensively si Sean Aldefonso sa kanyang 2 sunod na 3-point shot. Bahagya nga nagkaroon ng 6-point lead ang Ross, pero nagkaroon nga ng counter ang Phoenix sa naging 7 straight points ni Kai Balungay. Pero tumuloy-tuloy nga ang mainit na outside shooting ng Ross, kung saan umabot pa sa double digit ang kanilang lamang late sa quarter. Tuwang-tuwa pa ang bench ng Ross sa naging out of bounds play na ito ni Kit Datu sa last second. Lamang ng 7 points ang Ross, 64-57 and the first half. Third quarter ay nagkaroon ng spark sa opensa ng Phoenix, kung saan step up dyan si Raul Soyud na naging agresibo sa ilalim, pero hindi nga basta-basta makalapit ang Fuel Masters dahil laging may counter ang Ross sa kanilang mga runs. Nakuha naman ni RJ Azul ang unang 4 points sa laro sa 4-minute mark. Baba na sa 1 puntos ang lamang ng Rain or Shine sa naging transition basket ni Richie Rivero. Nireject pa ni Mamuyak ang pag-offer ng tulong sa kanya ni Richie sa baseline. Naging dikdikan na nga ang laban sa last minutes, kung saan madalas magtabla ang score. Duguan pa si Kit Datu matapos ang head collision nila ni Francis sa kanyang pag-dive sa basket. Nagwala ang buong bench ng Rain or Shine sa naging travel call kay Felix Lemeti. Challenge nga yan ni Coach Yeng, kung saan naging successful naman ito. Gandang galaw naman ni Richie sa kanyang scoop layup sa last second. Lamang lang nga ng 2 points ang Ross, 87-85 end of third frame. Fourth quarter ay palitan na ulit ng baskets ang both teams sa early minutes, kung saan madalas ang lead changes at pagtabla ng score. Pareho ngang naging balanse ang scoring ng dalawang kupunan, pero sa halfway mark ay biglang nagkaroon ng run ng Ross sa pangunguna ni Gian Mamuyak na kumana ng 2 straight 3-pointers. Na-maintain nga ng Ross sa kanilang double digit lead sa late minutes, kung saan hindi na nga nakahabol pa sa laro ang Phoenix, kaya panalo nga sa game na ito ang Rain or Shine.